Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon magre-review tayo Meron lang akong kunting isi-share sa inyo na gamit dito sa bahay ng nanay ko na binigay ng kapatid ko siguro mga mahigit 2 taon na ito buhay pa rin. Gusto kong ibahagi sa inyo dahil gusto kong malaman nyo kung gaano kaganda mag-perform tong item na to. Tapos, gaano siya katibay. Okay, isa to sa mga pinaka-importanting bagay na laging nandiyan dyan sa bahay natin, sa mga tindahan, sa mga iba't ibang mga work sites. Pero minsan, isa to sa mga pinaka-underrated na sa natin kapag may mga nagaganap na ng mga emergency. So ito yon, isang emergency light. So dati nung una, yung mga siguro 90s tsaka early 2000, ang pinaka-paborito ko ay yung national na emergency light. Yun yung paborito ko dahil maliwanag, matagal maglobat, tsaka tumatagal ng ilang taon yung kanyang battery. So after noon, bumibili kami ng iba't ibang brand, iba't ibang modelo ng mga emergency lights. Wala talagang umaabot ng walang umaabot ng 1 taon. Kahit nasabihin natin nagfa-follow pa tayo sa charge tsaka discharge. So twice or every month nating dini-discharge kahit na hindi natin kahit na ibig sabihin hindi natin ginagamit. Kailangan pa kung may karga tapos nire-recharge natin. Yung kanyang battery hindi talaga 6 months, 7 months lang at wala na. So sa lahat ng mga iba't ibang klase ng emergency lights, 90% yung sira niya kapag hindi gumagana ay battery. Tapos 90% naman ng mga nasisirang battery kapag pinapagawa natin ay hindi na talaga siya hindi na pinapagawa dahil sa sobrang mahal nung battery. Kaya ito yung item na to, itong item na to ay napakaganda nito gamitin dahil nga hindi siya katulad ng iba na mga brand, ibang mga modelo na gumagana naman siya kaya lang hindi siya ganung kaliwanag, hindi siya ganung katibay yung mga battery sa loob. Ito lang yung pinakaunang makabagong emergency light na experience namin na grabe yung kanyang gamit, halos gabi-gabing ginagamit. Pagkatapos hanggang ngayon ay nandito buhay pa rin yung kanyang battery. So ito yung nasa loob nito. So ito kasi kapag nasisira na yung battery, kahit na anong klaseng emergency light, madalas hindi na talaga pinapagawa dahil napakamahal nung ganitong klase ng battery. Wala na, hindi na pinapagawa. Kasi kapag bumili ka ng battery tapos pinapagawa, bayad ka pa ng so yung presyo ng binayaran mo ay kulang-kulang isang buong unit na. Kasi hindi na talaga pinapagawa. So dumadami yung mga basura. Kaya ako sa inyo, kung gusto nyong mamili ng mga emergency light, ilagay ko yung modelo, saka ito yung brando. Ayan. Ito sigurado ako magugustuhan nyo kapag binili nyo itong ganitong klase, ganitong brand, ganitong modelo ng emergency light. Dahil iba yung niya, iba yung liwanag niya. Napakaputi ng kanyang liwanag. Tapos yun niya, napakatagal mag-low. Tapos yun niya sa lahat ay tumatagal ng ilang taon yung kanyang battery. So ito yung kanyang charging board. Kasama na yung PEC. Yung kanyang power supply unit ay hindi siya capacitive type na nakikita natin sa mga generic na kapag capacitive type, laging pumuputok yung mylar capacitor. So ito hindi. Ayan siya. Okay? So naka-switch mode yung kanyang power supply. Ayan. So pwede siyang isa, pwedeng dalawa. Okay? So ayan, hanggang dito lang siguro muna tayo Ito pag-iisipan pa natin kung ano yung mga susunod na i-upload natin, tutorial, repair natin. So sa ngayon na lang siguro muna. So maraming salamat. God bless at bye-bye.